Good day everyone. So welcome back to another video. So karon na adlaw kay natay laing task na buhaton which is kani ang assessment task nga mag create of table itong last na figure 7.1 na atong gibuhat which is atong na customer, invoice, line, product ug vendor. So ang kaning task kay mag-insert ta og at least 5 record in each table niya ato sa ni-execute ang following na commands. So, una itong button, ato i-create balik ang ato ang table. So, atong button ang atong unang button kay ato i-open na to ang WAMP nya anita sa atong console. Dayon, mag-create ta og database. So, sa akong case, kay buhat ko database kapangan kay akong name, which is Clifford. Ako na i-use ang kanang database. Sunod kay mag-create ta tag table. So, create table customer. Ang customer kay natay postcode which is atong primary key. So atong primary key kay ato ni siya not null, unique ug naka-auto increment siya. Next kay ato ang post name or last name. Kapital na nato tanan. Postcode. Napanay kay name. Sunod kay post na first name. Kay initial. Sunod kay post area code which is NC. Sunod kay post phone niya ka-end sa di siya. Dayon post balance which is end sa phone. Next, kaya itong ibot ang itong primary key diri. So, primary key kay post code. So, ng table na natay customer. So, kani Next, kay create ang invoice. Number. Same gapon. Unique niya, auto increment. Postcode which is amo na itong parent key. Ikan ni customer. Dayon, V, date, date sana. Dayon, ato identify itong primary key which is kaning in number, invoice number. Dayon, buhat og parent key which is ang postcode niya ato siya reference ginagika na to which is from customer niya same gapon postcode na. So atong table na natay so tables. Next button kay atong vendor. So nganong dili ito magbuhat diretso sa line. Nakita na to sa line na naikuan doha ka foreign key niya. Ang foreign key kay wala pa man ning usa na foreign key nga pikod way wa pa na to na create which is kaning product na table. So atong unahan kaning vendor padong ni product sunod din line. Kay para ang ato ang pag-process at create sa itong table kay dili na ta mag-alter. Next kay mag-create ang table sa vendor.
V code, int not null, auto increment unique. Sunod kay vname which is varchar 50. Yan, vcontact. Swiss ko na siya int niya. Nya, the area code int kapon. Yan, v phone. And int kapon na. State varchar. Ngayon, v-order, int na siya. So, nasa. Sunod kay primary key. So, itong nakita sa table kay ang primary key, wala na siya foreign key. So, ang primary key ani kay vcode ra. So, mo ni. Create na to na. Sunod kay product. Create table, product, nya ang sinari ito nga at column or fields kay p-code. P-code is int, not null, auto increment, unique. Nya ang start, ang sunod kay description. Then, I think varchar ni siya. At 100. Ang limit niya, sunod kay p in date. P QOH. I think it's just varchar na natunggutan na lang. Next kay P price which is int ni siya. Nya P nya discount kay of course int integer so na siya. Or either double ngayon V code which is int. V code. Ang V code dire kay int. Nya butang na to identify itong primary key which is ang atong P code. Butang diri P code sunod kay atong ibutang atong foreign key which is gikan sa ato ang vendor. So atong vendor kay na V code na primary key niya ato siyang reference diri sa atong table nga product nya mahimo na siyang primary key out na foreign key sa ato ang product nga V code. Yan, ito i-try og enter. So, na-create na siya dito. Sunod, lastly, kayo nga ito ang line. So, create table line. Itong line kay nag-consist of duha ka primary key o duha ka foreign key. So, ato siya i-declare daan ang ato ang mga fields. Next kay ang kaning line number. Line number kay int na siya. Yung P code is also nga integer. Yeah, line units which is integer gapon niya. Line price kay integer gapon. So kanaa. Yeah, ato identify siya. Ato identify ang duha ka primary key. So, ito siya i-declare ang invoice number o line number. So, kaning invoice, ito na siya i-butang diri as primary key. O niya, ang kaning line sa dato sa i-puyog na sa dato sa itong invoice number na i-declare. So, muna syntax sa ito ang primary key. Niya, butang na ito na line number. Sunod kay foreign key. So, ang foreign key na to kay natong pag-identify sa foreign key kay ang invoice. Sa invoice number niya, atong reference kay invoice na table.
Nya unsa siya na field dito. Next kay kung magkamata, magbuhat sa tagline foreign key, mas syntax which is para nasa sa tuwang line number. After na kaya ito siya i-reference sa tuang last sa tuang table which is ano product. References product niya line 8. I think ang atong foreign key ani kay P code. So P code ay. So foreign key references product line P code. Double check na to kung na ba yung sayot na syntax. Linig, ito niya. Reference invoice. So, saktora. So, nigana ra siya. Pag-enter. So, very okay. Ito na issue atong tables. So, muna yung tables ato. Pag-last, nabuhata sa nato balik karon. So, ito siya i-describe sa tagsa na makikita na to ang mga fields nila type, null, key, default, of extra. Describe, invoice. So, sa itong nabantayan sa table, ang line kay may center siya kay ano man, ang kaning foreign key niya sa kuan, invoice number kay sa invoice man, which is nagunan niya, ang kaning product. So, murag nag-between na siya sa duha ka tables. So, mo pasabot nga foreign key mo na napunik ka na yung table nila. So, mo ang format sa to ang table nga line kay mo nang sunod sa sila dira. Describe kay line. Describe na to product. Describe na to ang vendor. So, mo na yung mga table. So, sunod na, so, naman na naging kuhan sa itong pag-last nga table, so, na itong na-recreate, sunod na itong task kay insert at least 5 record in each table. Make sure these records are distinct. So, distinct means kanang ma-distinguish na to siya ng laylay ba siya or na ba siya kapariha, nana. So, ito insert una sa ito ang customer. So, ito i-describe balik itong customer. So, sa itong customer, kaya natay cost code. Natay field na cost code. Last name, first name, initial, area code, phone, balance. So, ito siya insert, gamit na syntax. Insert into customer. Unsa siya na field. Sunod na parenthesis. So, susunod na parenthesis kay post. Pwede na ito magbutang ang post code diri. So, or like, start na to. Ibutang values rin. So, ibutang ang itong mga field. So, paning post nga, first name, initial, nanana. Phone, post, balance. So, kanang mga field na student na sa itong parenthesis. Butang ta og values. So, kanina values, for example, ang tingawan na to sa to ang post code, mag-start ta og mga 1,000, 1,001, then na to ibutang 1,001 dira, kaya mo na yung starting point. So, tangan ako na yung dira, kay Bariko. Kaning basta mga char ka or character, dili mga numeric, butangan dito na og quotation mark. So, all butang dara ako name. Sunod na field kay atong first name, Clifford, dayon, initial, yan ba namin? Dalang, hilang natin butang niya. Kaning post area code, ato lang sa po ni random, like 103, anan na niya, phone kay 3977,
Then post balance, customer balance, like let's say mga 1,000 lang. So kanaa na value. So mo first value nga masud sa ato ang customer. So query okay, one row affected. So para makita to ni na para makita to ni nga value data sa atong table, so magamit ta og select nga command. Select from, which is unsa na table from customer. Ya, ato i-enter. So mo ni. Mo ni din sold sa ato ang table na to ron sa atong customer. Then una na to og upat kay conman. So magamit tag batch na syntax. So pwede rin na to nanion ang kaniya at mapwede rin na to mapunan og value sa sad gami using aning kama. Pwede rin na to makuan masunod. So ato ni reason ang ato ang postcode kay mo na tong primary key niya, which is naka auto increment siya. So nakita na to na auto increment siya. So ito na ilisan. So sunod na input kay mag-start na siya sa 1,002. Kay pag last na to input sa to ang postcode kay 1,001 man. So 1,002 na ang iyang input na. Ngayon ang butang tara dire og name. So kana random lang the name. Kana number na yun, pila yung balance. So, pili sa na to. Kani, isulong sa na to ni duha na. So, kung patag at least duha sad nga data. So, sa kamay po na to. So, kana. So, last na data is ito po ni sodog parenthesis. Kana lang. So, ipo na to. Values niya 1, 2, 3, 4. Nya, dasa pong una gibuhat una kalima. So, ito i-try og input kung wala by kung na error wala.
So, yung column count as match count at row 2. So, ito siya i-trace. So, kuwangan. Last name niya, post initial niya, area code, post balance, niya, 1,000. So, daraday. So, ikaduha nga row 2 kay kuwangan. So, na-trace na to ang problem. So, ang kaniya kay tunan din ni siya number diri. 5. So, dara. So, ang problema ra ato kay ang kanina row 2 na problem diri kay kuwangan og column. So, ato na i-show, select data ron sa atong customer. Select from customer. So, dara. So, nakita na ato ang mga value o ato sa na-insert. So, sunod kay ato sa butangan nga itong uban nga table. So, pwede ra mga random natin butang dito. So, una kay invoice na set. So, sunod kay ato mag-insert ang data sa itong invoice. So, insert into invoice. So, ang field kay input number nya, post code, next kay invalidate nya, values nya, let's say mag-start ka sa tao 1,000 gapon, 1,001. Then, itong postcode kay, I think magbase ka punta sa to ang postcode sa Pikas kay foreign key man or di ra na to inputan. Ito lang i-try o input or i-try sa nato daan na dili input. So, di lang sa nato inputan daw, try lang. So, ito i-try, invalidate kay kaning invalidate kay special na siya. Nani siya format na atong input kay year, nya month, nya date. So, nana yung format 4 digits sa year, 2 ka digits sa month and date. So, itong butang nga ni kay 2024 nya next kay kanay random 12 baron or 24. So, kailangan di siya inputan. So, nakabase siguro ta sa ito ang postcode sa Pikas. So, postcode, ato'y base diri sa ito ang postcode diri sa kuha. Yung first na field sa itong customer. So, ika-input ana, ato i-select from invoice. So, na. So, ang invoice date kay 00 siya kay I think kay wala pa guro na panang date dili so today so ato na siya gamiton, ato na siya update ron. So mabot na tanin tayo sa update in the record. So muna to first i-update or ato i-change kay 00 man siya ng gawas. So try sa tag-insert line daw, insert ka ito daw siya before now daw. So last 20
04 nya 1,000 to. Dili na ta magda og dili na ta mag input og value sa to ang primary key kay na-start naman ta sa binana tong sugdan nga starting point sa tong primary key. So okay na dili na to butangan, pero nasa ninyo kung inyo sa nang butangan og dili. So save kay na siya kama, insert, select ato balik og tan-aw, select from invoice. So 00 gapon siya. So ako nabantayan gani pag-insert nako sa ato ang date kay ato nang wala siya quotation. So pag pagbuhat ato balik ani need siya quotation day. So try na to. Ito na siya outlook 9 609. Nato i-select from invoice. So dara nana. So mo na to ang pag-insert sa tong date. Sunod kay i-try na to og update ang kaning duha ka to ang table nga nauna kay 00 raman siya. So tanan na to diring syntax sa to ang update. I-update. Saan siya? Dara update. So ato i-update atong table is sa atong invoice. Dayon set na to unsa na column atong i-usbon niya. Date is equals to 2024 2023 10 25 where kay condition to na. So where atong gamiton kay unsa siya atong primary key. So nv number is equals to 2001. So ang pasabot na diri dapita ang kaning update invoice kaning table ni nya ang gi-set na to ang column kaning invoice date is equals to yung value nga unsa yan gi usab i-update niya where atong condition nya unsa na column siya nakabase. So sa tong kaniya kay ang atong dibasihan kay ato ang primary key nga invoice number which is kaning 1001. So ato siya i-input. So ato siya i-select balik. So kana nakita na to nga na-update na siya. So same gapon na ni ato gapon i-update. Ato lang usbon kana. So dara update na siya. Next kay kaning select distinct records. Ito na siya iswayan og buhat. Yan. Select all. Naniram ko rin invoice. Select nimo kung saan sa naan na value tanan sa tanan na table ni imong specify sa customer. Pana. Next kay select distinct records. Distinct. So sa nabasa na ni sabot yung distinct kay una ba tay
nakaduplicate nga values nya ganahan ra na to, kausahan ra na to siya kita. So sa kaniya kay akong customer kay nakoy duplicate nga values nga 1,000, 2,000 ug kaning 1,500 nga usaran nag-usara siya. So ang duplicate kay 1,000 o 2,000. So ika-distinct na po ang select kay ang makapakita nila kay kanina lang 1,000, 2,000 o 1,500. So balit tulo na lang mapakita nga data or row ang ma-show ika-select na to using distinct. So select distinct. Yung sana column ato ang ipakita. So example, cost balance og ato ang post last name pwede man duha. So nasa asa siya na table. So from customer so kana so kani kay duha man kabuk ani na fill out kung man column atong gi pakita ni. So syempre ang kaning last name kay dili yun na siya kuan makuha og distinct kay na lahi-lahi man sila. So ato na siya i-remove. So kana mo na to ang paggamit sa atong distinct na specific kung saan na specific ng column atong tanawon kung nabay nagkabalik kung saan ilang value nga wala nagkabalik-balik. Nga mo nagkabalik-balik kanila kay 1,500 raman niya. Kaning 1,000 ug 2,000 kay nagkabalik-balik man. So ang balagay kato nagkabalik-balik kay kwanto siya na mausa na to siya niya. Feel na siya maduplicate ang atong value na mapakita. Next kay manamtaning dufa niya. Kaning select all customer list than 25 order by customer IDs something. So ang buhaton na to ani kay select customer na to from customer where ang postcode by unidentified na value ato lang list done. So palitan 1,001 to 1,003. So ato list done sa 1,003 lang nya order by ascending order. So I so select all sana siya no one so ang kaning order by kay nakabase ni siya sa sa tuwa lang name post last name lang. So kanaa so greater than man sa 1,003 tibre ni list done. So napakita kay ang kaning 1,004 o 1,005 niya nakabase ang atong order sa ato ang cost last name na kani kay pidim sa nina itong husband whether ang kaniya kay ato husband o cost code. So ang mag-una na ni ron kay kaninang 1,004
So, na, 1,004 na ni gawas. So, nato na siya pag select all na naka condition o naka order by gamit ta og count. So, count select count ato ipon kung pila ka book diri sa ato ang customer. So, ato sa ipakita na itong customer. Select from customer. So, 5 ka book. So, ato i-count, select count na atong basihan ng code. Pila siya ka buok. Dayon, usan siya na table gikan from customer. Dayon, where condition. Where ato ang post code by is equals to condition by try na natin kanara. So ang ganing tingalasan kay condition ni siya. Pwede ra nato butangan og where coast code. So nagtanaw ra siya sa coast code kung pila ka book yang gihap na. So 5 ka book niya. Pwede sa nato i condition where ang value sa coast code kay pwede na to siya malimit kung pila ka book. So for example, when distance sa 1,003, so tulo ra sad or duha day. Eh kung less than man gawas kung atong gi-equals, naman siya tulo. Next kay manataning count sunod kay insert more 5 records. Where ka to gibuhat kanina nga atong gi-batch ang galing customer na to. Nya sunod kay try na to delete usa ka record. So delete atong i-delete na to, try na to delete ang kaning 1001 nga value. So ito na i-delete to. Delete using sa syntax, delete from customer. Yeah. Where sa ang kaning where kay condition kung sa to ang delete nga row. So for example, cost code is equals to 1001. So sa kanina raw na sakop ni 1001 kay ma-delete na siya kay ang itong i-condition nante where coast code is equals to 1001. May ka-click na to na kaya ma-delete na siya. Pero ang kanina kay naka foreign key man siya so ingon siya foreign key constraint field. So atong button na ni kay ang kaning invoice una tong i-delete. Delete from customer where ito balik ko nyo so na-delete ito siya. So ito yung view na select from customer. Na-delete naman to ang 1,001 na to nga ID kay tungod kay atong giunang delete ang yang foreign key sa PCAS kay na may value so di na pwede nga mag-delete ka sa gi-reference niya ang PCAS kay wala nagagad siya dito. So ang imong buhaton na kay ang katong nag-reference kay unahon to nimo siya og adjust kung na kay delete nung dito or mag-add niya usa pa kuha ng PCAS nga gi-reference na table. So in this case kanang customer. So kana nawala na tong 1,001. Sunod kay ang truncate. Truncate table sa table.
So, mao ra po ni siya delete. Diba? Truncate all table. Or truncate table. All man. I-try na natin. I-truncate ang customer. I-truncate ang invoice. So, say, announce na to ang value sa to ang each table na to. Select from invoice. Wala na siya. Yan. Select from customer. So, ang truncate kay di siya pwede, dito ka pwede ka truncate sa atong table kung naka-foreign key siya. So, ang foreign key, ato i-off sana nato siya daan. Dayon, truncate na to. Saan siya na table, gusto na. So, kanina syntax kay safe na siya. So, ang button na ni kay ito is set ang foreign key check is equals to 0. Yan. Gawin na ito truncate table customer. Yan. Ibalik na to on. Kasi i-truncate sa balik ang aning invoice. Yan, diha na ito ibalik ang foreign paycheck is equals to 1. So, ang yun kay anong system variable foreign paycheck. So, nanay siya is kana sunod kay i-truncate na nato. Pwede na siya ma-truncate customer. Pwede na siya truncate table invoice. Set foreign key check equals to 1. So, una ito ibuhatan kay ang atong giset ang ganang permission niya nga kung na may foreign key kay di pwede ma-truncate. So, atong siyang i-equals of 0. So, sunod na kay atong ipang-truncate ang mga table na customer invoice. Sunod kay ato gibalik og 1. So, ato na i-select kung napabaga pong select value dito. Select from customer. So, ang gingon kay empty set na. So, select from invoice. So, empty set sad. So, ang nakalayan na ng kuan ng truncate o drop. Pag-drop sa table na to, ang kanayang primary key kay from starting, for example, mag-start ka 1001 nya ika-drop nimo sunod ana mag-create sa mag-add sa kag value ana ikaw man mag-drop kapag delete ana na table or pag-drop kay ang ganang value kay dili gapon na tawag na dili siya mo reset
So bali ang kaning truncate kay mo ni mo reset sa to ang kuan primary key. At the same time ato siyang gi-delete or na papas ang value niya sa atong table. So deletion din mo kung pasabot na ang difference sa deletion ug ato ang truncate. So sunod diri. So kanina following commands kaya ito naman na execute. So wala na may lain. So mora to po ang discussion about ani na topic na sa advanced nga SQL nga mga DTL and DCL nga commands. So mora to kong video. So thank you for watching everyone.